Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin muli mga kababayan yung mga Malita Boys na bumaliktad na. Di ba? So ang tanong na ngayon mga kababayan, mukhang tinatrabaho din ba? So ito yung nagkabitak-bitak na kwento mga kababayan ng Malita Boys. O di ba? So abangan natin mga kababayan ang takbo ng mga pahayag sa darating na press conference ng Office of the Ombudsman ukol po sa pagbawi ng statement ng tinaguriang mga Malita Boys. So wag na tayong magulat muli mga kababayan kung marinig natin ang mga paboritong linya. Tiyak na may magpapaiwatig na naman na ang pagbaliktad ng mga saksi ay mukhang trinabaho sa labas. Di ba? So naalala po natin nung nagpiyansa si dating Senador Bong Revilla, hayagang sinabi noon ni Ombudsman Rimulya, si Boying, na mukhang tinatrabaho ang naturang desisyon mga kababayan ng korte. Ngayon, ang sarili naman nilang mga testigo ang nag-recant, gagamitin din kaya ni Ombudsman Rimulya ang parihong lumang tugtugin. O baka naman mga kababayan, yung katotohanan ay mas simple, sadyang marupok at pinuwersa lang ang original na kwento simulat sa pool mga kababayan. Ano sa tingin po ninyo? Di ba? So lumalabas dito na yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si dating Speaker Martin Romualdez, biktima mga kababayan ng unverified allegations. So ano yung fact dito? 4 mga kababayan sa 18 na mga individual na nagpakilala na dating mga bodyguards ni dating ako Bicol Representative Saldico ang opisyal ng lumagda sa mga bagong affidavit upang formal na bawiin o mag-recant sa kanilang mga naunang paratang laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kay dating Speaker Martin Romualdez. So ang maramihang pagbawi mga kababayan na ito ay malinaw na nagpapakita na sina President Bongbong Marcos at si dating Speaker Martin ay magkasama mga kababayan na biktima ng isang malawakan ngunit hindi na-verify na kwento. Gustong biktimahin po. So kung ang salaysay ay ganoon na lamang kalawak na idinadamay pati ang dalawang pinakang mataas na pinuno ng ating bansa nang walang hawak na solidong ebidensya, natural lamang po na ito ay gumuho sa ilalim po ng legal na pagsusuri. So kung laging handa si Ombudsman Boying Rimulya na mag-predict na tinatrabaho ang mga desisyon, na napredict din kaya mga kababayan ng kanyang ahensya na guguho ang kasong ito dahil nakasandal lang po sa laway? O yan ang malaking tanong dito mga kababayan. So ngayon mismong ang mga nag-akusa ang nagsabing hindi totoo ang kanilang sinabi. Lumabas na ang orihinal mga kababayan na testimonya ay walang sapat na bigat para seryosuhin sa simula pa lamang. So dapat naging maingat sila mga kababayan. Hindi ko sinasabing may mga kasabwat sa ombudsman talaga, pero parang ganun ang lumalabas. Ito ay patunay na rin na hindi totoo at walang basihan ang mga pahayag na si Martin Romualdez ang central figure sa flood control scam, mga kababayan. So lumalabas dito yung unang pagpirma ang may depekto. Hayagang inamin, mga kababayan, ng 4 na mga Malita Boys na kaya lamang po nila pinirmahan ang naunang joint affidavit ay dahil sa mga pangakong pinansyal. Binayabayaran sila. Gusto silang bayaran mga kababayan. Kaya lang, I think, nabigo. Kung saan sinasabihan silang
kayang-kaya nilang hindi magtrabaho sa loob ng 2 taon at pangako ng proteksyon sa kanilang pamilya. Yun ang lumabas sa recantation na pinirmahan kahapon, mga kababayan. Upang maging patas sa pagsusuri, dapat nating linawin na ang tunay na irregularity ay naganap nung unang pirmahan, mga kababayan, kung saan may kasamang pangako ng pera at hindi sa kasalukuyang pagbawi o recantation na ginawa nitong mga Maleta Boys. So ang pag-amin ng 4 na saksi ay nagpapatunay lamang ng orihinal na kwento ang siyang mukhang trinabaho batay sa pakinabang at hindi sa katotohanan, mga kababayan. So kung ang tanong sa kaso ni Bong Revilla, may trinatrabaho sa likod ng mga eksena, hindi ba mas maganda rin, mga kababayan, na itanong kung sino ang trumabaho sa mga testigo para pumirma sa isang depektibong salaysay, mga kababayan. So ang pag-atras nila ngayon ay hindi po simple na pagwawasto lamang upang mapayapa ang kanilang konsensya. Sa ilalim ng batas, ang testimonya na nakuha dahil sa panunuhol o pagbili ng salaysay ay may seryosong depekto, mga kababayan. Ang ganitong uri ng ebidensya ay hindi maaring maging matatag na batayan sa anumang seryosong investigasyon dahil nadungisan na po ang credibility nito sa simula pa lamang. Tama po? Ngayon dito tayo sa issue ng ready-made affidavits at saka sa proseso ng ombudsman. 3 sa mga testigo, mga kababayan, ang nagpahayag sa GMA News na noong humarap sila sa Office of the Ombudsman, may mga pagkakataon daw na nakanda na ready-made ang mga affidavit na pinirmahan nila kasabay ng paalala na maaari silang maharap sa demanda kung hindi po makikipagtulungan. Meaning may nagpe-pressure sa kanila mismo sa loob ng ahensya. Pinapakita dito kung gaano kalaga para po sa pamunuan na masuri ang internal na proseso ng kanilang mga investigators sa ibaba. Kung ang isang institusyon ay mabilis na umaasa sa mga pre-formulated na salaysay nang hindi sinisiyasat ang background nitong mga Maleta Boys, hindi maiwasang isipin ng publiko na ang mga kaso ay mukhang tinatrabaho po. Tinatrabaho na lang po sa loob ng opisina para magkaroon ng mabilis na akusasyon. Mas madali nga namang i-predict, mga kababayan, ang kalalabasan ng isang issue kung ang mga affidavit ay pre-cook, niluluto o nakanda na bago pa man dumating ang mga testigo. So natural lamang po na mabulilyaso tulad ngayon yung kaso. Sa oras na harapin ito ang totoong legal na pagsusuri. So kailangan natin po dito due process, mga kababayan. Over insinuations. Bilang isang respetadong institusyon, kung ang Office of the Ombudsman ay maniniwala na may naganap na witness tampering po o suhulan sa pagbaliktad ng 4 na mga testigo, ang pinaka-professional na legal na hakbang ay simple lang po, mga kababayan. Mag-ain ng formal na reklamo sa korte, magpakita ng pisikal na ebidensya ng suhulan. So ang paulit-ulit, mga kababayan, na paggamit sa linyang mukhang tinatrabaho ang hustisya ay istilong sirang plaka na alam na po ng buong bayan. So kung mananatili lamang ito sa mga paiwatig po, mga kababayan, sa media, sa pamamagitan ng mga press conferences, media briefings, ang mga payag na ito ay maituturing lamang na opinyong politikal na walang legal, mga kababayan, na epekto sa ating judiciary.
So ang burden of proof o obligasyong magpatunay mga kababayan ng anumang krimen ay laging nasa panig ng nag-akusa. Sa ilalim po ng mga panuntunan ng ebidensya, ang mga hinala ay walang katumbas na bigat sa loob ng isang formal po na korte. So kung seryoso ang pamunuan mga kababayan ng Ombudsman, sa pangunguna po ni Boyeng Rimulya, sa pagpapatupad mga kababayan ng hustisya dito sa ating bansa, ang pinakang mainam na hakbang ay ang pagpapatibay po ng sariling proseso upang matiyak na ang bawat kaso ay kayang tumayo sa sarili nitong mga paa nang hindi po umaasa sa mga mabuhay na salaysay at mga pagdadahilan. Kailangan po nating pangalagaan yung integrity ng institusyon. So ang tunay na hustisya mga kababayan ay hindi nadadaan sa hinala o lumang tugtugin na mga palusot, kundi sa tibay ng ebidensya na kayang tumayo sa lahat ng korte po.